Isa to sa mga favorite kong orderin sa mga Chinese restaurants. But sadly, yung isa ko na order recently, nako, hindi ko nasasabihin kung saan, parang kinulang sa anghang, kinulang sa kick. Kaya naman today, magluto na lang tayo ng ating homemade version ng Mapo Tofu. So basically, kapag sinabing Mapo Tofu, it's a Sichuan style tofu na maanghang. So kung hindi ka masyadong mahilig sa spicy food, well, the solution is dagdagan mo ng sabaw or bawasan mo ng konti yung ilalagay mong spices. So pinapainit ko na ang aking Chef RV all-purpose pot na pwedeng-pwede din for oriental cooking. And I have here my ingredients. So, habang pinapanood mo to, ito yung mga importanteng ingredients na hindi pwedeng mawala sa Mapo Tofu. So first, this is my Sichuan pepper. So Sichuan pepper, kukunin ko yung packaging, I'll show it to you. Honestly, hindi ko din po naiintindihan yung nakasulat na yan. In-order ko lang po ito online. So this is my Sichuan pepper. So ang bango-bango niya. Nung naamoy ko talaga to, amoy authentic. So this is very, very important. Hindi pwedeng mawala. So I also have here my fermented chili bean curd. Para siyang chili sauce, chili paste with fermented bean curd. In-order ko din po ito online. And this is just parang Chinese style chili paste. Additional na pampaanghang. So umorder ka na, and also dried mushrooms. So the first step natin, magigisa-gisa tayo. So lagyan mo ng mantikang all-purpose pot. Magisa tayo ng bawang sibuyas. Okay, put your sibuyas. And then my pork, ground pork. And itong aking Sichuan pepper, medyo didikdikin ko lang dito sa mortar and pestle. So, dikdikin natin to. Ang bango, grabe. Hi! Alam mo yon, the last time na nagpunta ako ng mainland China was almost 15 years na, my gosh. Pero fresh na fresh pa din sa aking memory ang amoy ng mga authentic Chinese foods doon. Kaya talagang kailangan umorder ka nitong Sichuan peppercorn na to. Ayan, pagka-dikdik mong ganyan, hindi naman kailangan sobrang dikdik. Sapat na yung ganito, lagay mo na dyan sa pork. Smells so good. Season your giniling with some salt. And ilalagay ko na yung ating fermented bean curd na may chili. Chili paste, Chinese style. Pwede mong bawasan kung ayaw mo ng maanghang. And ako po, gusto ko na maanghang, so lalagyan ko pa ng siling labuyo. Some water. And we bring this to a simmer to let all the flavors bind together for only around 15 to 20 minutes. Ganun lang. Ayan o, tignan mo, my gosh. Tingnan mo yung kulay niyan. 'Di ba? Isn't it so authentic? Well, syempre may magko-comment. Hindi authentic yan.
nagluluto ang lola ko, hindi ganyan. Okay lang, I love you. So, eto kasi, alam nyo naman po, huwag kayo mag-alala. Pagka sinipag ako, pupunta ako ng Sichuan kasi talagang gustong-gusto ko yung Chinese food. Gusto ko i-explore that part of China wherein halos lahat daw ng pagkain ay maanghang. Correct me if I'm wrong. So, eto po ay, dinevelop ko lang tong recipe na to with some research sa cookbook. Ganito daw yung authentic. Nagustuhan ko naman yung lasa. Sumaya naman ako sa lasa niya. Ay, ang sarap. Konti pang tubig kasi matutuyot pa po yan. As you simmer it, one ingredient that I forgot, maglalagay ako ng dried mushrooms. Medyo yan, hatiin mo na lang na ganyan. As we simmer it, lalagay ko na lahat. Takpan natin and balikan. Hinaan ng apoy, low, medium, and balikan after 15 to 20 minutes. Okay, it's been around 5 minutes. Hindi naman sa excited ako, pero I forgot, I need to add more water kasi dried mushrooms nga pala yung aking nilagay. So, medyo nag-absorb, hinigop niya yung katubigan. Okay? And, tinikman ko siya, nakukulangan ako sa anghang. So, more chili paste. And then, let's continue the simmering. Okay, so it's been 20 minutes and ayan. Ay, ang bango, grabe. Let's do some final seasoning. Lalagyan ko lang ng konting sugar. Perfect. Gustong-gusto ko yung anghang that stays. Alam mo yon, hindi ka iniiwan ng anghang. Buti pa ang anghang, charot. You put some sugar. Just a bit, para lang mabalance yung, alam mo yun, may konting kick of sweetness. And I'm just going to put a bit of slurry. Para lang magkaroon ng, alam mo yon, body yung aking sabaw. Ayan, hinahalo ko lang ulit. Okay, just a bit. To thicken it a bit. And hihiwain ko na din yung ating tokwa. This is just soft tofu. I'm just going to cut this into cubes. The tofu. Mga 1 kilo po itong tofu na to. Hindi ko po tinanggal yan dun sa tubig because the brine keeps the tofu nice and moist. Give it a nice mix like that. Okay, di ba? Ang bongga. And I'm just going to put some leeks on top. Ayan na, hindi ko natatanggalin yan from my all-purpose pot. I'm just going to put a splash of sesame oil. Just a good splash of sesame oil for added aroma. And then that's it. Tikman na natin. Okay, so let's taste our mapo tofu.
Gusto ko maraming mushrooms. Okay, tingnan mo oh. I like the color, the texture. At syempre, kailangan yung lasa. The perfect anghang. I love it. With some pork. Sa totoo lang, perfect ito with kanin. Kaso, wala pa kaming sinain kasi hapon po ngayon, my gosh. So, ang sarap-sarap niya. It's a perfect dish. Kung gusto mo parang mag-Chinese night, perfect ulam na siya, kompletong-kompleto na. But me, I suggest, magluto ka din ng steamed fish. May recipe po tayo nun. So what are you waiting for? Gumawa ka na nitong bonggang-bonggang mapo tofu, ang anghang. Pero ito yung anghang na masarap at hahanap-hanapin mo. See you soon!